sagot po natin dyan, number one is Naik is already a home to affordable housing development. So, alam ko lang po si Dream House po, no, marami pong mga lugar po kayong projects at iba't ibang mga cities po yung binibentahan niya dito sa Cavite. Pero alam naman po natin po, Imus, Gentry, Bacoor, Dasma, medyo may kamahalan. Ano? Kapag po ang tanong po ng buyer po ninyo saan ba merong may affordable, I think number one po na sasabihin po ninyo is Naik. Agree po lahat. No? So yun po, that's the number one reason, home to affordable housing development. So number two po, poised for major road and other infrastructure projects. So number one na po dyan yung 13 Naik in the diversion bypass road. So mamaya po, mag-focus po tayo dyan. At dun po sa iba po mga nakasama namin, na talaga nakita po nila actual, yun pong tulay. Talagang game changer po siya, no? Na parang imagine nyo, from Governor's Drive, malapit po sa Kapitolyo, going to the Naik Indang roadside po ng Naik, 5 minutes lang po, nasa from 13 to Naik na kayo. Ganun po siyang parang magic, para po kayo nag-teleport pag po nagawa yung tulay na yun. Ano po, bali, actually, yung dugtong nga lang po yung kailangan po doon na natapusin. So, makita naman po yun ng mga nakasama po namin sa mga previous site orientation. So, number two po, of course, ito po, for sure, ba nagbibenta ko ngayon na Naik, isa po sa lagi po ninyong sinishare po sa buyer po ninyo is yung development ng Bataan Cavite Interlink Bridge. So, imagine, no? So, from 4 or 5 hours, Cavite going to Bataan. So, magiging ilan na lang siya? 30-40 minutes, di ba? So, grabe yun, no? From south to north, 30 to 40 minutes na lang. Soon, no? Pag natapos po yan. At, meron din pong, baka lang po yung sa inyo, wala po kayong narinig na ano, pero meron yung propose na Naik Calax Link. So, imagine po yung Calax, yung Governor's Drive exit, idudugtong po yan doon sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Yun po yung proposal po, no? Ang may proposal po nito, si Manny Pangilinan, no? Si Smart, nangyari po ng Smart, ng PLDT, di ba po, ng Merado. So, yun po. Kasi mayroon din po sila, di ba, may arm din po na gumagawa ng mga tollways, di ba, Metro Pacific tollways, no? So, sila po yung may proposal po nito. So, let's see po kung ito po ay magkatotoo na. I think it is a 40 billion worth na project na proposal. So imagine no, from Governor's Drive exit going to yan po, Bataan Cavite Interlink Bridge. Then of course, it is an emerging tourism destination po in the south. And of course, there will be an upcoming township po sa Naik Cavite. Mamaya po yan po yung i-discuss po natin. Ano nga ba yung upcoming township na yan sa Naik Cavite? So, eto po, i-highlight ko lang po yung ibang mga developers po, no, na nandun sa mga Naik na I think familiar po kayo no, sa mga pangalan po. I think kakapresent ka lang po ng isa. So, ayun po sila Maple Tree, sila Masalito, di ba, si Pacific Town, ayun po, sila Kaya, di ba po, familiar po kayo. So, kumbaga, nagigets nyo na po ako na medyo malapit po dyan yung project po natin. So, ayun po, nakita nyo po, si Jackie Homes. Diyan po yung magiging location po natin. No. Sige po, mamaya po mag-ano po tayo dyan, mag-focus po tayo dyan sa location. Okay. So, Naik po as an emerging tourist destination. So, ito yung po, isa po sa reason bakit po maganda po bumili ng bahay. On top of the reason na affordable po yung housing doon, it's an emerging tourist destination. So, number one po yung hacienda din Naik. Yan po, no? So, yung Naik Church po, Torres Farm, Saddle and Clubs Leisure Park, and yung Segundo Campo, which is pagkamayari po yun ni Pro Friends. So, introducing po a new township in Naik, Cavite. So, it is a development that redefines the meaning of home, one that elevates the standards of homeownership, fosters family-centered living, and seamlessly integrates recreation into everyday life. So, kumbaga, di ba, may
may na-mention po tayo ng mga recreational na places po. So ito po, i-integrate po natin to sa daily lives ng ating future community dito po sa township po na pinag-uusapan po natin. So, ano pong meron dito sa new township sa Naik, Cavite? So, number 1 po, lush trees and open spaces. So, yung area na yun, pag nakita niyo po talagang marami naman pong mga puno, no? And then, natural terrain that adds to the beauty and of the township. So, in the future, si township na pinag-usapan po natin, ni Pro Friends, kumbaga marami po siyang natural terrain na hindi po gagalawin, no? Na maintain niya para maging natural amenity po yun, no? Mga open spaces. And then, peaceful and gentle view of the river. So may natural na river po doon na hindi tayo gagalawin na magiging part na po ng amenity po ng future township po natin. So, ayan po. So, sabi nga po natin, experience nature the way you want it. So, at least nagkaka-idea na po kayo, no? Kung ano po yung parang idea ng paano po yung daily life po dito sa ating future township. So, yan, nakita nyo po, may pwede mag-jog sila, tapos po, mapuno, ma-open space po. Ganyan po tayo. Okay po. So, ito po yung artist perspective po ng ating project dito sa Naik, Cavite, yung ating future township. Ayan po. I-highlight naman po natin ngayon yung location. So, yun po yung location ni Viati Homes. So, sa mga nagsasabi po na ano po, no, actually, initial reaction po nila, medyo malayo, medyo dulo siya ng Naik, no? Which is true, no? Kasi para sa, ito kasi may bandang Naik bayan dito sa area nito. May mga projects din po dito na mas malapit sa Naik bayan. Ito po, actually, boundary na po ito ng Indang. Pag nandito po kayo sa may side, makita nyo po may arko na yun, Indang po yun. Pero, ang kagandahan po ng project po natin, kahit po dulo siya ng Naik at boundary ng Indang, yun pong access po natin sa future na Trece Naik Indang Diversion Road. Ito po talaga yung game changer po dito. Despite the location na dulo po tayo ng Naik, ito po from the side. Pag orasan po namin yan, going po dito sa tulay, it's around 2 minutes lang po, nasa tulay na kayo. At itong tulay na to, going po dito sa Governor's Drive. Governor's Drive po to, alam niyo po itong kalsada na to, no? Governor's Drive, sa Trece. 5 minutes lang po yan. So, 2 minutes po from side, go dito sa tulay. Then yung tulay po, around 5 minutes po. And then nasa kapilang lang po kayo, around 2 minutes po. So, ganun lang pong kabilis. Yun po ang magiging biyahe po nito. Nakita ko na yan. Going sa Capitolio in the future. So, kumpara po sa pag dito po kasi sa Naik area, kumbaga, sa totoo lang, wala pong gaanong ano pa yan eh, no, sa Naik. Walang masyadong pupuntahan, walang parang SM, di ba po? So, meron ibang mga restaurant sa bayan. Tapos, itong kahabaan na to, wala po talagang masyadong ano, no, parang pwedeng puntahan. Pero, kung nandito na po kayo sa Governor's Drive, sa Capitolio, ito na po yung SM eh. SM Trece na po yan. Napakalapit na po niya. So, ayun po. Kumbaga, sa Trece po yung mas kina-highlight po natin dito sa project. Kahit despite na nasa Naik po tayo, yung kung ano po yung mga infrastructure projects, mga restaurant, mga mall po dun sa Trece, yun po yung mas kina-highlight po natin. So, ayun po. Ganyan po yung magiging itsura niya. So ito po, imagine nyo po, ito po yung Naik Indang Road. Ito po, papunta na po ng Indang yan, may arko po dyan dito. Ito po yung daan ng Kaya. Mas familiar po kayo sa Kaya eh, no? Ito po yun, Kaya po yan. Tapos po, ang kagandahan po ng project po natin, talagang main road po siya. No, hindi na po siya papasok. Ano ba una? Kaya mo show yan? Diba po? Wala na po. Kumbaga, pagdating po dito, ayan na po siya. Ito na po yung development. Check. Okay.
po, no, ito po, yun po ating township po. Ano po pala, meron po kami mamaya pa-premyo, no, kasi meron kami konting pa-quiz. So, tandaan niyo po yung mga numbers po na i-mention ko, no. So, yung township po natin, ang size niya po ay 300 hectares. So, kailangan po, maraming development. So, pag magpubukus po kayo kay ProFriends, di ba po sa NAIC, 300 hectares, mahaba-haba po yung pagkasamaan po natin. Marami pong inventory, no, 300 hectares worth. Ito pong Viati Homes po, 9.2 hectares po to. So, ito po yung initial po na project po namin na part ng township. So, located po to sa Barangay Palangke, NAIC. Tapos, yun pong unang phase, 696 po na units po ito, nilalaunch po namin. And then, love life po siya. Floor plan po, sa floor area niya po 27 square meters po ito. Tapos po yung loft area niya po ay 13 square meters. Yun pong lot area po ay 50 square meters naman po. Ayan po. Ang price point po natin is 1.9 million house and lot. And then yung for the parking po, naka-separate po siya, is around 300,000. So mamaya po discuss po natin kung bakit nakahiwalay yung parking sa sa bahay. So mamaya po i-introduce po namin yung concept and the reason why nakahiwalay po yung parking dun po sa bahay po. Okay, ito po yung location po ng Viati Homes. So, ayan po. Ito po yung concept po natin ng Viati Homes. Ang concept po natin is Community Garden Village. So, yun po, sana po, mas na-gets niyo po yung idea bakit po natin iiwala yung parking po doon sa actual na bahay. Kasi po, ang gusto po natin, yun po mga harap po ng bahay na yan. Pwede po yan taniman ng puno, taniman ng halaman. And yun po, tapat po ng bahay, no? Kumbaga, pwede po maglaro ang mga anak po natin, di ba po, na hindi nag-worry ng ma-aksidente po sila, may tumadaan po ng mga sasakyan. And naiiwasan din po yung yung kadalasan po na na problema sa mga subdivision na meron nagpa-park sa may tapat ng bahay. Yun po. So, ayun po, yun po yung mga iniiwasan po natin. And ito po yung idea na po ng Community Garden Village po, na pwedeng pagdadinan po yan, pwede pong pag-anuhan ng mga nag-walking po, di ba po? So, ganyan po, yan po yung idea ng Community Garden Village. Okay po, so ano yung meron dun sa Community Garden Village po? So, okay po, so home surrounded by greens. So, yan po, number 1. So number 2 po, centralized parking area designated to accommodate residents as they transition to owning their vehicles. So, ayun po, mamaya po, natakay po natin yung primary target market. At saka kagandahan po kasi dito, eventually kung gusto po nila bumili ng parking, ang ratio po naman po natin is 1:1. So lahat po ay guaranteed na pwede po makakuha ng parking in the future. So, alam naman po natin parang baka may mga developments din po kayo na binibenta ngayon or before na talagang walang parking, no? Kumbaga, wala silang choice na. Pag binili na po nila yun, pag nagkasakyan po sila, sa kalsada po talaga sila magpa-park. Which is, kapag po dumami na yung mga tao, nagiging masikip na po. Unlike po dito kay Viati Homes, kumbaga, pag gusto po nila bumili ng bahay lang, wala po silang sasakyan, pwede po sila bumili ng bahay lang. Ngayon po, magkaroon po ng pagkakataon na kaya na po niya na bumili ng sasakyan nila, pwede po sila bumili, guaranteed na meron pong slot for them. Yunus po, ma'am. Meron po. Actually, yung sobra-sobra pa po yan kita sa sa dami po ng units. Yan po, tita, pinag-uusapan pa po yan kung pwede po yun. Pero I think 1:1 po talaga yung ratio. Kung gusto mo dalawang parking dito, dalawang bahay po ang ayan po. So, syempre po, to be fair naman po, para wala po nang-over ng parking. So, kumbaga, 1:1. Yun po yung po natin. And then, of course, open spaces with quiet and active zones. So, mamaya po, yan po yung amenity po natin, amenity area, yung quiet and active zones po. Didiscuss po natin yan. Ano
panoorin lang po natin itong video para po mas nagkaroon kayo ng idea sa lifestyle. Okay po, so ayan po, sana po mas nagkaroon po kayo ng na idea po no, kung ano po yung ideal na lifestyle po na gusto natin i-promote dito po sa ating new concept sa ating new township po ito sa natin. Okay po, so ito po yung yung plan po no. So dito po makita niyo po may mga na earmark na po itong ilan po yung blocks ng first phase. Tsaka kung saan po yung parking area. So discuss lang po natin part by part po no, para mas maintindihan niyo po. Number 1 po yung community plaza. So along main road po to, di ba nakita niyo po kanina meron pong mga cafe, meron pong mga commercial areas. Ito po yan, ito po yan. So along main road, yun na po, pagbaba po ninyo, yun po yung entrance ninyo dyan. No? Sa wala pong sasakyan, ito po yung babaan po ninyo. So ayan po, yung community plaza, so meron po diyang mga small retail shops, so essential services po. So meron po dyan, no? Tapos meron din po diyang multipurpose hall, eventually. Ongoing naman. So yan po, ito po yung mga meron po doon sa ating community plaza. So number 1 po, yung lobby and package area po. Doon na po bababa lahat ng mga parcels. No? So may office din po, nandito. Yung garden lounge. So meron din po tayong lobby. Meron po tayong convenience store. Meron po tayong cafe, bakery, laundry shop, tsaka po water refilling station. So basically, lahat po ng mga basic na pangangailangan ng community po natin, andito na po. Hindi na po nila kailangan lumabas pa or lumayo pa po. Or pumunta po sa, usually may mga dali po dyan no? Yung marami yung Dali, Alphamart. Hindi na po nila kailangan lumabas ng community para po makabili ng mga pangangailangan po nila. So yan po yung artist perspective po natin ng community plaza. So yan po, yung multipurpose hall. So kung meron po may celebration po, no, may birthday, may event, so may multipurpose hall na po para po sa mga residents po natin. Then may cafe po. Water refilling station, of course, dapat naman naman na meron po yan. Meron po yan sa Community Plaza ni Diati. Laundry shop, nagkakaroon din po. May bakery din po. And convenience store. Ayan. And meron din po tayong garden lounge. So, pag nagaling po sa labas, pwede pong tumigil, magpahinga, pwede pong tumambay, magpahangin. So, meron po tayong garden lounge. Then, home office po, nandun na din po sa development for accessibility. Okay po. So, next po natin ay yung parking area. Ito yung dedicated parking area. So, lahat po ng may mga sasakyan po, dito po yung parking area. So, what we guarantee naman ay 1:1 po yan. Tapos po, yun pong mga tapat po ng bahay, mga walk lanes po yan, no? Na parang po pwedeng, nakaran po, paglarawan ng mga bata, pagdagingan, yan po. Yan po yung idea. And then, meron po tayo, one of the unique features po ni Viati Homes ay yung pong community farming area. So, meron pong area dyan na kung pwede pong magtanim yung community na pwede silang doon nila pitasin yung kailangan nilang mga gulay, di ba po? So, pwede din po nilang ibenta po yung sa community. So, may ganun pong idea. No? So, it depends on the OWA na kung paano po nila i-maximize yun pong ating community farming area. But, you get the idea. Meron po tayong area for that activity. And then, punta po tayo dito sa amenity po natin, yung greenway, kung tawagin. Sorry, doon muna tayo sa parking area pala. Sorry. So, ito po yung artist perspective natin for the parking area. Dedicated. Nakapukol po siya.
Ito naman po yung mga walk lanes po natin. Ganyan po yung idea niya. And then, yun po ang ating community farming area. Yan po. Ito naman po yung amenity area po natin, yung Greenway po. So, yung Greenway po, may dalawang zone siya. Number one po yung quiet zone. So, sa quiet zone po, designed as a peaceful retreat, an area where residents can pause after a busy day, sit under the shade of trees, read book, or simply reconnect with nature. Yan po, pwede kayong mag-relax po, mag-yoga, para po sa mga introvert, parang introvert zone po yan. No? So, yan po, pwede po sila dito mag-stay. So, ito naman po, yung active zone naman. So, ito naman po, for more active lifestyle po, may mga designated na playground po para sa mga bata, di ba po? Yan, ganyan po siya. So, meron pong pang-introvert, may pang-extrovert. Ayun po. Si Viati Homes naman po, no, developed po by Adhika Properties. So baka sa magtatanong po sa amin, ano yung Adhika. So, si Adhika po, part pa rin po siya ng Pro-Friends, ng Maple Crest structure. So Maple Crest po, siya po yung mother company po ni Pro-Friends. So yung Pro-Friends po kasi siya yung development arm ni Maple Crest Inc., the mother company. So, additional po yan na development arm po, si Adhika Properties. Pero kumbaga, ano po siya, family blend po siya ni Pro-Friends. Kumbaga, meron lang silang categorization when it comes to development. Okay po, so puntahan lang po natin yung mga nearby establishments po na po pwede po natin ipakita or mga existing po na establishments po. Around 13 po, ito po yung pinopromote po natin, no? Kasi nga po, with the help of the bypass road, pag po nabuo siya, parang halos part na rin tayo ng 13, ganun po tayong kalapit in the future. So yung mga yellow po, commercial establishments, schools, school and government office po yung blue, red po yung church and hospitals po. So yun po, so makikita po ninyo, no, very accessible po yan from Viati Homes. Yun po mga commercial establishments, so like 13 Public Market, SM 13, Walter Mart 13, Sky Mart 13, NSN 13 Martires, Unicity 13, at SNR Cavite po. Yan po yan, very accessible. And then yung blue po, yung school and government offices, ito po, apakadami. No, number one na po din yung provincial capital po, na less than 10 minutes po, nandun na po kayo sa provincial capital eventually. Tapos yan po, yung other mga schools and government offices. And then, sa church and hospitals po, ayan po, may mga malalapit po, St. Jude, Korea-Philippine Friendship Hospital, at General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital. Okay po. So, para po dun sa mga hindi pa po nakakapunta dun sa may Kabuko Access Road or sa 13 na Intang Diversion Road. So, yan po yun. Actually, dugtong na lang po yung kulang dyan. No? Ito po yung aerial shot niya. Ayan po. Pero ngayon po, yesterday galing po kami doon, may mga developments po dito sa may part na to. May ginagawa na po dyan, dagdag po. Ito po yung Naik area po yan. Ito po yung 13 area na tulay. So, imagine nyo po ano po yan, 5 minutes lang po yan. From 13 side, going to the Naik side, 5 minutes lang po yung tulay na yan. And then yung pong ating BRT transport stop and feeder. So, ayun po, I think kung nag-join po kayo sa previous po na session po namin for Westwood, na-mention po namin yung BRT, no? So si BRT, it's a joint venture between Maple Crest Inc., siya po yung mother company ni Pro-Friends, ni Mega White Construction, tsaka po ni Cavite Provincial Government. So, ang idea po nito parang end sa carousel. So, para siyang Cavite Carousel. No? Tapos, ano lang siya, counting stations lang yung stopover niya para mas mabilis po yung biyahe po natin. So, currently, may identified na po na 5 stations ng BRT. So, from the main stations, meron naman po mga feeder line. So, kumbaga, from the main station, meron po yung meron po mga biyahe naman na for specific places. Ganun po siya. So ito
po yung mga identified na mga location po ng mga station ng BRT. So number 1 po yung Kawit po, meron sa Centennial. Yung po sa Imus, sa Gentry, Tansa, saka sa Governor's Drive. Ito po yung talagang malapit po sa Viati Homes. No? Pag po nagawa yung bypass road, yung tulay, malapit po tayo dito sa Governor's Drive na station. So, from Governor's Drive station, diretso na po yan hanggang Manila na po yan. So, para po sa mga prospects ko po na in the future, no, yun po yung gusto nila yung accessibility going to Manila. So, pwede po natin i-offer si Viati Homes. Okay po, ito po yung Kawit Centennial Road po na station. Dito po yan. Sa may Karsatang Bago po, tapos Centennial Road na po yun. Kung familiar po kayo sa inyo. Diyan po yan. Yung Imus naman po, sa may tapat po ng Imus City Hall. Diyan po yung magiging BRT station. And then sa Gentry naman po, ayan po, sa may Pasong Kawayan na, Pasong Kamanchiliata po, pas na. May Westwood 7, ayan po, yung NIA, open na na road po yan, no? Ayan po, dyan po. And then sa may Redfern 4 po, yan po, sa may Tansa naman po na terminal, dito naman po ilalagay. And of course, ito po yung pinaka-highlight natin, yung Governor's Drive na terminal, BRT station. So, across, ano lang po yan, malapit na po yan sa Capitolio, somewhere dito po. Yung pong BRT station. Which is, ito po yung pinakamalapit naman kay Viati Homes. Sabi nga po natin, less than 10 minutes po from Viati Homes, andito na po sila sa Governor's Drive na terminal. So, ang idea po nito ng BRT, sabi nga po, may mga bus po na galing Manila, tapos bababa po siya sa mga terminal. So, from terminal po nito ni Governor's Drive, magkakaroon po tayo ng feeder line na biyahe directly na sa Viati Homes. And vice versa. Biyahe Viati Homes, going sa Governor's Drive na terminal, tapos biyahe Manila ka na direction. So, di ba po baka po naisip ko kasi ay ang layo yan, mahirap yung public transportation. So, kapag po nagawa na po yung BRT station dito at yung access road po, so very accessible na po yung Manila Zoo. Okay, so going po tayo sa ating primary target market. So, ideally, ang primary target market po natin ay mga buyers po natin na with age ranging 25 to 45 years old. And practical first-time home buyers po. No. And then ideally po, kasi dun sa NAIC po, no, meron po kasi ng mga local din, no, na ayaw umalis ng NAIC, pero gustong bumukod sa family nila. So marami pong ganyan eh, no? Actually, tayo po, kung saan po tayo ng probinsya, kumbaga napamahal na po tayo dun eh, sa community, dun po tayo lumaki, mga kaibigan po natin, mga anak doon. So, may mga ganyan po tayong pwedeng matarget na market. No? So, budget conscious na middle class po na ranging po yung kanilang salary from 35K to 60K, no, na parang first time home buyers. Ayan po yung ideally for ating pong primary target market. So, tapos ang gusto po nila, more comfort, open spaces, di ba po, and transportation access in the future. So, ideally, residents din po sila ng Cavite, like Naik, Tansa, Trece, Marubindo, and mga nearby areas. For the secondary target market naman po, ideally, mga naghahanap naman po ng second home. So, kadalasan po may mga bahay na po sila sa Manila or sa busy area, no? Na kumbaga, hindi lang air pollution ang meron dun sa bahay nila, pati noise pollution. Ganun po talaga, no? Kapag fully develop po yung area nila. So, gusto po nila ng weekend retreat, no? Gusto po nila yung tuwing holiday, pwede silang magbakasyon, meron silang pangalawang bahay. At nature-inspired, di ba po? Gusto nilang magpahinga muna, di ba? So, bagay na bagay po to si Viati Homes para sa kanila.
So going naman po sa ating house model. No? So again, pakitandaan po yung mga numbers. So meron po kami quiz mamaya about sa numbers. So pangalan po ng model house po natin is Nika. Diba po? So ano pong napansin niyo po sa pangalan niya? Para pong babae? Babae? Oo, ano kasi Nico. Pag lalaki, Nico. Unika Iha. Ayun po siya. Tama rin po si Tita. Pero yun po, Nika is naib. Pag i-rumble mo, di ba? Nika, naib. Yan. Sayang may... Ay, galing. Na-amaze po kayo doon. Amazing, no? Yun po yun. Yun po yung idea niya. O baka pag nagkaroon rin tayo ng ibang house model, akin, gano'n. Higot lang doon. Joke lang po. Pero yun po yung idea ng Nika sa naib po yung iba. So, yun po yung floor area is 27 square meters, no? 27 square meters. Yung loft area niya ay 13. Yung lock area niya po ay 50. Ayan po. Ganyan po siya. Pakitandaan ko yung mga numbers, oh. Kung ayaw niya pong mabasa, meron po akong ibibigay sa inyo. Okay po, so ito po, Nika is the ideal choice for young families looking to transition into their first home. So ayan po, as mentioned po yung ating po primary target market, no, for the Nika house model sa mga starting families. So ayan po, yung house model po natin, yung frontage na po is 3.75 meters. And then yung po service area niya po, meron po tayong 2 meters po na allowance. Okay, so ayan po yung kanya po floor plan. Yung nasa kaliwa po, ito po yung mga corner units po yan. Ito po yung typical po natin, yung walang corner. So, ganyan po yung kanina, floor plan niya. Ito po yung sa may ground floor niya. Ito po yung sa may loft area naman po. Okay po, so open layout po siya. So, one toilet and bath po. Tapos mayroon po tayong loft and provision po for service area and laundry area. May perspective po tayo dito para mas may kaunti yung idea. So, ayan po siya. Tinatanong niyo po gano'n po kataas from the ground floor, mapunta po din sa may loft area, 2.2 meters. And then, from the loft area po, it's around 1.8 meters naman po. And then, ito po yun, yung pwede po gawing set up po dito no, sa loft area. So sa baba po, dito po yung living area po ninyo, ito po yung ref, yung kitchen area. Then sa may loft area po, dito po pwede po ilagay yung bed, tapos po pwede po maglagay po ng office dito. So para magmumukha po siyang high ceiling. Okay po. So yung roof po natin, pre-painted GI sheet, yung windows po, steel casement window, yung wall po, painted plain cement as well as yung interior and exterior po yun. Tapos po, yung kitchen po natin, tiled kitchen counter, yung toilet and bath po, tiled din po yung toilet and bath. Tapos po yung floor finish po natin, wala pong tiles, pero plain cement finish siya. So alam niyo naman po yung, yung delivery po natin sa Alice, di ba po? Sa Lia, yung mga model po natin. Kahit po siya wala siyang tile, ma'am, kumbaga livable na po siya. Hindi po siya yung talagang bare na para pangit tingnan po. Ma'am, sorry po. Opo, ano po siya, open lang po yan. Open lang po yun. Yung sa loft po, provision, may loft lang po siya dyan. Tapos, kayo na po bahala kung ano po. Opo, opo. So yung pong, ano natin, no, yung required na gross monthly income po, 35,000 po. So, for the computation po, yun po, 1.9. TCP na po to, kasama na po yung transfer fees, other charges po, nandiyan na po yan, kasama
reservation fee po is 10,000. Yung po monthly DP po natin is 9,500 po for 24 years. And estimated monthly amortization po for 25 years is around 12,000. So sa ngayon po, on process pa lang po tayo sa Pag-ibig Financing. So ito po ay bank pa lang po to, no, bank. Pero if ever po na meron kayong mga customers po, no, may mga buyers na po kayo na gusto na po mag-reserve, pwede naman po mag-reserve na, tapos eventually in the middle of the payment, i-transfer na lang po natin through Pag-ibig Financing. Para po yun, baka po pwede pa may stretch po to 30 years, so mas mababa po yung monthly amortization po nila. Tapos po, yun pong 24 months, this will be for the first 150 buyers lang po ito, like 24 months. Tapos po dito, maging 18 months na po siya. Pag po na ano na yung 150. So, kasi pabilis na rin po na pabilis yung construction na moving forward. So, general timelines naman po, no, so, yung June po, no, nag-ano po kami ng mga nag-start na rin po ng mga training. Tapos July po, meron na rin po kami mga ginawang mga pag-usap po sa ibang sa inyo, Dito Rodeno, about po dito sa project. And then, August po, mag-start na po tayo ng LOI selling. So, this will be on August 22. LOI selling. Pero ngayon po, meron na po tayong listing. So, LOI listing, hindi mo po kailangan magbigay ng RF. No, basta yung mga interesado po, pwede na po magbigay ng pangalan in advance. Tapos po, sa LOI selling naman po natin, which is August 22, dyan na po mag-require ng reservation po. So, yan po, activation po ng 13 office po natin. So, magiging office po natin temporarily dahil ginagawa pa po sa NAI is yung Uno Fuel na malapit po doon sa Capitolio, Governor's Drive. So, August 22 po, bubuksan din po natin yun. So, kapag po meron po kayong mga mag-LOI na, doon na po yung transaction po natin sa may 13 po muna. So, ayun po, para lang po may idea po kayo sa difference po ni ProFriends sa kanyang hika. Si MGI po, si Maple Crest Group po, ayan po, siya po yung mother company po ni ProFriends at ni Adhika. So si Adhika po kasi, siya po yung housing brand po natin for affordable housing below 3.6. Yan lang po. Actually, ano naman po yan, no? Meron din ba mga developers na gano'n, sila po yung ipamanage, ibang name lang. Parang gano'n lang po. Okay, thank you.